Okay, pag-usapan natin ang kasaysayan ng Pilipinas sa dagat. Ano agad ang naiisip nyo? Sigurado ako karamihan sa inyo ang imahe ng malalaking Spanish galleon ang papasok sa isip, tama? Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na bago pa man sila dumating, meron na tayong sarili nating mga hari ng dagat, mga hari na nakasakay sa isang napakagaling na sasakyang dagat, ang Karakoa. Tingnan nyo to, kitang-kita agad ang agwat, di ba? Sa isang banda, andyan yung galyon, mabigat, mabagal, parang isang lumulutang na bodega, pangkargo talaga. Tapos, sa kabila, andyan ang Karakoa, mabilis, maliksi. Eto, tunay na warship. Hindi lang to basta-bastang bangka ha. Ito ay isang obra maestra ng engineering ng mga ninuno natin, sadyang ginawa para sa mga dagat ng Pilipinas. At ito yung kailangan nating tandaan bago pa man magpakita ang mga galyon, nandito na sila, ang mga guardians of the waves. Alam nyo, ang mga ninuno natin, hindi lang sila basta nakatira sa tabing dagat. Sila ang nagdomina sa dagat. Gamit ang mga karakoan na yan, kinitatakutan at iginagalang sila sa buong Southeast Asia. Grabe, di ba? So, ang tanong, anong sekreto ng Karakoa? Paano naging ganito ito kagaling? Well, ang sagot ay nasa mismong paraan ng pagkakagawa sa kanya. Isang napakatalinong teknik na tinatawag na lash lug design. Halika, silipin natin kung paano sila nakagawa ng isang barko na parang sumasayaw lang sa alon pero hindi sumusuko. So ano ba tong lash log construction? Ito ay isang napakatalinong paraan ng paggawa ng bangka. Kasi dito, yung mga tabla, hindi sila kinapako ng bakal. Hindi. Sa halip, pinagbubuklod sila gamit ang matitibay na lubid at mga pasak na kahoy. At yung maliit na detalye na yan, yung walang pako, dyan nakatago ang buong sekreto. Yung proseso, sa totoo lang, simple pakinggan pero napaka-ingenious. Step 1, uukit sila ng mga tabla na may parang tenga. Yan yung mga lugs. Tapos step 2, bubutasan yan. Step 3, itatali na ngayon yung mga tabla sa isa't isa gamit ang mga lupid. At para ma-secure lahat, step 4, ipapasok yung mga kahoy na pampasak or dowels. Ang galing, di ba? Ang kinalabasan, isang katawan ng barko na parang hinabi. Solid pero may konting bigay. At dito napapasok yung aha, moment. Ano ang sikretong sandata ng disenyo na to? Flexibility. Oo, tama yung narinig nyo. Akala mo siguro kahinaan yung walang pako, di ba? Pero hindi. Yun mismo ang pinakakalakasan niya. Kasi dahil may kaunting galaw yung mga parte, imbes na labanan ng Karakoa yung malalakas na alon, sinasabayan niya. Parang sumasayaw lang siya sa dagat. Kaya anong resulta?